Gagawa tayo ng tarik na plastic. So, eto, lalagyan natin ng yan daw si Francis, oh, nakahuli na kaagad. Hello, Franz! Yun na nakamukha ko. Eto, 1/4 inch ata to, or 1/2 yung net. Ngayon, magkukulang tayo ng, yung wire na pang sa mga cable dito sa atin, tinatapon lang. So, magkakalkal tayo dahil isa dito, tapos isa doon sa baba. Kailangan natin ng isa pa. Kasi ang sukat na ginawa natin, yung laki ng tarik natin ay, ay 3 meters. Pero, tingin ko masyadong malaki, gagawin natin 2.5. Kaso nga lang naputol na. So magkakalkal tayo doon sa basura ng ng telephone wire or cable wire na ganito. Maganda to kasi may plastic, hindi basta kakalawangin. So i-vlog ko mamaya kapag natapos na to, kasi ito ay tinatali ko pa isa-isa. Yan, tinatali ko pa isa-isa. So, kapag natapos, kulang itong plastic. Kulang ng mga 1 meter. Kasi lang to, 2.5. Ay, 1.5 meter lang to. Yung sobra ko lang dati na gumawa ng panghuli ng crabs. Ngayon, naisip ko, bakit hindi gagawa ng tarik na pwedeng natatanggal-tanggal? Kasi kapag bukatot, ang hirap. Lulusong ka pa sa tubig para ilagay mo yung bubo, tapos eto lalagay mo yung bubo ng bukatot, kailangan mo pa mabasa, or kapag nasa bangka ka medyo mahirap, kailangan mong itulos tapos tatanggalin sa tubig. Kung eto bubuhatin mo na lang, kaso nga lang mapapansin niya malalaki yung butas, so lulusot dito yung hipon. Lalagyan na lang natin ng net na maliliit, ang mga size 17 siguro or 22 na net, palibutan natin. So may siya, may parang hard shape siya. So i-vlog ko mamaya guys kapag tapos na. Tapos itetest natin sa fish pond ni Francis sa Bugay, Cagayan. So eto, may, although hindi pa natin natapos, may nahuli ng isda. Ang pangalan ay Francis. Okay, Francis. What's your name, Franz? Francis. And okay. I-ano mo yung mga yung mga subscriber ko para mag-subscribe sila. By the way, guys, if you're new to my daddy's channel, please like and subscribe. Salamat. Okay, guys. So mangunguha tayo sa basura. May nakita ako doon sa basura na may may cable wire. So ang purpose natin itong pag-vlog natin, yung mga hindi na kailangan na gamit, magamit pa rin natin. So mag-isip lang tayo ng tamang paraan paano gagawin, pwedeng pangkabuhayan po. So eto guys, pupunta tayo doon sa may tabing kalsada, kasi may nakita tayong doon wire na mga tinapon lang. So andito si Francis. Ito yung mga wire. Ay, sinunog guys, sayang. Pag nanak, andito sila, oh. Sinunog guys, sayang, ang dami pa naman. Kailangan pa sana yan. Dito ka, nak. Asit mo yun dyan. Wala, nak, sinunog lahat. So sayang po. Biruin mo, pakinaabangan sana. Ito, ang haba. Naunahan tayo guys, nasunog, sayang. Pero meron pa naman tayo sa loob, reserba. Ang kailangan ko lang naman sana 3 meters.
Eto, ilang meters, oh. So, sayang. Eto guys, may nakuha yung anak ko. Doon tayo, nak. Halika dito. Franz, halika dito. Andito, ang daming wire. I sometimes go here for materials so we can reuse them. Yes. Guruin nyo yung anak ko. So, pinagkuhanan tong wire na to. Basura sa panin. So naunahan tayo na sayang, sinunog. So eto, enough na siguro to, may natira pang konti. Yeah. I found it. Yeah, nakita ng Francis natin. So tara guys, sayang, sinunog. Pabalik na tayo. Dapat kinuha ko na noon, nakita. Ngayon ko lang kasi naisipang mag-vlog ulit. Mga halaman natin. So ito itatahin natin, tinatahin natin. Pero medyo malapit na. Malapit na matapos. Ganyan lang. Sayang yun, ano, ang haba yun, ang dami yun wire. Pwedeng pang ano sa amin, sa bukado sana. Pero ang gagawin lang naman natin, kahit dalawa lang, titignan lang natin kung uubra. Tarik na plastic na dikalas. Kasi kapag yun buboy na sa tubig, yung bobo trap, tapos yung bukado, tapos lalagay yung bukado. Parang madaming saga. But ito, panandalian lang. Parang nanghuli ka lang ng hipon. Parang mga crayfish. Ito lang panghuli din sa iyo eh. So ito, patapos na siya. Ito mga kaya igat baka dito. Ang ilalagay naman natin dito, yung daanan niya mamaya. Yan. So parang ganyan siya. Yan, pinain na po. Yun lalagay natin na net, ganyan. Diyan dadaan yun mga hipon, tilapia, isda, crabs. Pero patayo to. Patayo siya na ganyan. Oh. So dito, dadaan dito yun crabs, limang. Lalagyan natin to ng ng isa pa dito sa gitna. Isa pa dito sa gitna. Kasi isa sa taas. Ito isa dito sa taas. So, parang heart shape siya. Papasok ang isda. Pero ito, maglalagay tayo ng lambat na siguro mga 20 meters ang haba. So may nagawa na tayo sa bahay. Size 17 CC net. So dito lang po lalagyan ko muna sa gitna. Dapat ito bubo ng ganito. Yan, tingnan nyo, oh, magaling na si Tico. Magaling si Tico.
Nagpo-grocery po ako dahil Mami, ang galing. Ba't ang galing itong bunso namin, Mami? ay namili po tayo ng food packs. Ay yung po may pinamili ko noon ay may nasobra pa pong 1K. Ay grocery ko po. Ipag-grocery ko po ngayon. At isasabay na rin Mami, ang galing ni Francis. mamaya pagdadala po ng Gabi. Tapos meron po kami bigas sa ubo na isang puno doon sa timba. Ay dadalahin na rin po natin doon. Yan, Ah, si Francis, ang galing. Putihin natin. Anonymous subscribers. Kapag buhay lang si Mamang Nak, ay, appreciated ka. Dun sa isa pang Mami, anonymous subscribers. ang bilis maka-pick up ni Francis, oh. Kapag-grocery po natin ng 1K. And guys, at nandito po tayo sa Lemon Nak. Sige pa. tindahan. Tara po sila. Tulungan mo ako. Kanti na lang, baby. Dadala natin ka na prank. Kaya maiging bilhin natin. Mga dilata, noodles, tinapay. Hoy, kaya pinapanood ko yung vlog ninyo lagi. Basta ako nagising ng alas 2. Ang galing. Kaya mapanood mo po. Yan, shoutout po sa inyo. Hello, Francis. Pagod ka na, Nak? Busing lagyan mo ng mga dilata. Ikaw na, kumaha ng mga 10 na yan. Ay, hindi. Ay, iba pala yun 552 na. Bibili rin po tayo ng escape plate. Mga 3-in-1 dosing. Saka po itong Conky Bar para sa mga bata. Ayan. Ay. Sige, bigyan po. Noodles. Kasa nga yung noodles. Lagyan mo muna ang bitsan po. Kumain ka? Gusto? Lagyan din po natin. Mami, ang bilis maka-pick up ni Francis. Ginawa ko picture ba ng anak ko? Pasunod mo yung mga Ayan guys, lagyan po ng mga grocery po namin. Gusto niya yun. Alam niya eh. Dadalhin po namin. Marunong siya. Tinahin niya yung unicorn ni Ate Gabi dati. Oh. Ayan guys. What do you mean? Itinahin mo yung damit ni Ate Gabi. Magaling ka, anak. Yung stop toy ni Ate noon. Ay, ni-stop toy niya. Oo nga. Natatanda. Parang yun, ano. Oh. Sige guys, ito yung anak ko na bunso. Ang galing niya na magtay. Kanina ko lang tinuruan. Tatapusin niya na to. Sige guys, mamaya pag natapos namin kasi mahaba pa to, ipapakita namin sa inyo. Okay. Ito na yung ginawa namin ni Francis na na fish trap. So, ito pinulot lang namin sa basurahan. Yung wire ng mga telephone to na tinatapon lang. Nung pumunta kami sinunog. So, sayang may magagawa pa sana kaming dalawa. So, kapag nilagay mo sa ilog, may may net. Parang siya, pangharang ng isda. Dito siya ilalagay yung net. So, lalagyan lang ng dito, yung kawayan para maging stiff siya. Papasok dito yon fish, mga sugpo, alimango, tilapia, bangos, biya. Kapag na-trap sila dito sa gitna, dito sa loob, yun paikot-ikot na lang sila. Paikot-ikot. So, i-vlog namin to pag nasa probinsya. Nadala namin ni Francis, tapos papandawin. So, ang kulang na lang natin dito, maglalagay pa tayo ng net. Papalibutan natin ng net kasi malalaki yung butas, malalaki. Makakalabas yung mga hipon sa mga similya ng alimango. Kasi ito ilalagay sa labas ng pispan panghuli ng similya ng alimango para ilalagay sa loob ng pispan.
sugpo, simili ng sugpo, ganun, simili ng malilit na isda, yung mga kitang at saka malaga. So, ito yung ginawa ni Francis, dalawa kami. So, bilog siya. Ang tawag natin dati dito sa mga ganitong fish trap ay tarik. So, dalawa dapat to. Kaso nga lang sa ngayon, kahit isa na lang to, ito na yung pinaka main na bubo niya. Tapos, net na lang yung pangalawa. Tapos, may parang ano to, yung wings, pakpak, para masarhan. Ito yung pinaka bubo niya. So, itatanggal-tanggal lang siya. Mas madaling tanggalin kasi kahit nasa ano ka, nasa tawag dito, yung nasa bangka, hindi ka mababasa. Pero yung tanggal-tanggalin, tapos ilalagay mo na lang kapag lalagay mo sa gabi. So, ayun. Ayaw ni Francis pumasok, pwede siyang pumasok dito para dyan, sa bunganga na. So, maglalagay tayo ng kawayan dito pang Stephen para bubuka siya. Dapat ganyan, nakabuka ng konti. Ayan. Madaming nahuhuli ito kapag bagyo, full moon, gano'n. Pero i-vlog natin kung paano manghuli. So, ito lang yun kaya natin na gawin sa ngayon. So, hanggang dito na lang po. Bye-bye po. Hello guys, ito yung ginawa namin ng Francis guys, oh. Naki-strap. Yan. Yan. Hindi, guys. Ganyan yung fish kapag pumasok. Yan. Masakit? Natusok ka na? Oo. Ayan na, si Francis, oh. Yan. Kapag nandiyan na sa loob, pwedeng pumunta dito, pwede doon. Pero lalagyan pa namin to ng net. Net. Na sa baba at saka dito. Kasi medyo malalaki dito, makakalabas yung hipon. So kapag natrap na yung fish dito sa loob, yan, big fish kasi itong si Francis, hindi na siya makakalabas. Not unless na lalabas ka, Franz. Dito. Yan. 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 It's painful. Pero kapag fish hindi na niya alam yan. Kasi ilalagyan natin yan ng brace para hindi lalabas. Oh. Huh? Baba ka, baba. Yan. Thank you, Franz.